Hallelujah. Hallelujah. Praise God po at purihin po ang Panginoon sapagkat muli po tayo po ay naka-live sa araw na ito, sa gabing ito. Actually, madaling araw po ngayon, saktong 12:01 ang time po dito po sa Pilipinas. So, salamat po sa ating pong viewers, maging po sa mga manonood ng replay. So, I am excited po para po sa live na ito dahil nakabalik po tayo sa ating pong pagla-live. Nakabalik po tayo sa ating pagla-live. Kalipas po ang medyo mahabang panahon dahil nagkaroon po ako ng UTI, pero salamat po at pinagaling po tayo ng Panginoon. So, sa ating pong live ngayon, itatalakayin po natin yung 4 horsemen of the Apocalypse. At yung po ay nakapaloob po sa 7 selyo. Sa katotohanan, yung pong 4 horsemen, yung pong 4 po na mga ngabayo sa Apocalypse o sa Revelation, sila din po yung 4 na selyo na mabubuksan sa panahon po ng end times. At sa paniniwala ko po, ay nabuksan na po yung 2 selyo. Sa akin pong paniniwala ay ang 2 pong mga ngabayo, ang una po na 2 horsemen ay nagsisimula na po na mamayagpag po sa buong mundo at lubusan pa po natin makikita ang epekto nito. So bago po tayo magpatuloy, bigyan lang po ninyo ako ng kaunting panahon upang ito po ay ma-share ang live stream po natin sa iba't iba. Ayan, sige po. Yan, i-share lang po natin ang ating live stream, mga kapatid. Paki-share din po ng ating live stream. Tayo po ay naka-live ngayon sa ating pong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines. At naka-live din po tayo sa ating pong YouTube channel. So, ayan, i-share ko lang po. Counting oras lamang po, mga kapatid. So, salamat po ng marami sa inyo pong pahikipuyat sa inyo pong lingkod. At excited po ako sa mga ganitong topic sapagkat madami pong ituturo si Lord Jesus. Siyempre po, hindi ko po sinasabi na infallible po ako. Lahat po ng sasabihin ko sa inyo bunga po ng pag-aaral sa salita po ng Diyos at pagtuturo po ng Panginoon Jesus, pero hindi ko po masasabi 100%. Sige lang po, yan. I-share ko lang po sa ating pong social media ang ating pong ayan, so na-share na po natin. So, pwede na po tayong manalangin ngayon at pwede na po tayo na humiling po ng tulong sa Panginoon po nating Diyos. Ayan, tayo po ay humiling ng tulong sa ating pong Panginoon. At tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, O Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesus, dakilain ka. Itinataas po namin ang inyo pong pangalan sa aming pong mga buhay. Lord Jesus Christ, you are our Savior, you are our Redeemer. God the Father, salamat sa pagbibigay mo kay Hesus Kristo, niyo pong bugtong na anak upang kami iligtas. Lahat po ibiyaya mo at bunga ng iyong pag-ibig, kahabagan. Holy Spirit, salamat, naririyan ka upang kami po ipagtiyagaan, kilusin, upang kami akayin sa kabanalan, palapit sa kawangis ni Kristo. Salamat, Holy Spirit, hindi mo kami iniiwan. Lord, I surrender myself to you even right now. I am sorry. We are sorry for all our sins. Sa lahat po namin mga pagkakasala, for all our wickedness. We are sorry, O Father. Patawad po, Panginoon, sa lahat po ng amin po, na akin pong pagkakasala. Lord, sanctify our minds, sanctify our souls, our bodies, our spirits, our tongues, our hands, our feet, even right now. Let the blood of the Lord Jesus cleanse us from all deceit, from all lies, from all malice, from all lust, from all hypocrisy, from all self-righteousness. Hallelujah. And I break all the spirit of pride, all the spirit of hypocrisy, all the spirit of hindrance. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, and I proclaim the power of the blood of the Lord Jesus to cleanse us from all our sins, to forgive us from all our unrighteousness. At Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, sa sandali na ito na kami po ay mag-ulit ng salita. Ikaw po ang maluwalhati sa amin pong gagawin. Ikaw po, Holy Spirit, na siya po magturo. Holy Spirit, I entrust everything to you, Panginoon. Ikaw po ang siya po maghari, at ikaw po, Panginoon, na siya po magturo at magpaunawa po sa bawat isa. I speak the power of your word. I speak the power of the blood of
of the Lord Jesus. In Jesus' name I give praise. In Jesus' name I give thanks. Hallelujah. To give you all the glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen, amen. So, salamat po ng marami. Ayan. Salamat po sa ating pong 2 million viewers. So, muli po, Prepare the Way of the Lord Philippines. Prepare the Way of the Lord. Yan po yung ating pong motto. Make straight His paths. Ang ating pong mission ay ihanda ang daan ng pangalawang pagbabalik, pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng pangangaral ng kanyang salita, pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas po na masasamang espiritu. Hallelujah. Siyempre po, sa lahat po ng ating ginagawa, si Jesus po ang bida. Wala po tayo tinataas dito. Hindi po ako, hindi po ang ibang mga lingkod, hindi po yung mga aral ko, o yung mga katuruan na binibigay po namin. Ang ating po tinataas dito ay ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit, si Holy Spirit, at ang Diyos Ama. Wala pong ibang bida dito, kundi po si Jesus Christ. Ayan. Ay makakasaksi sa pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus, bawat isa sa pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. At ang topic po natin ngayon ay napakahalaga. Nawa po matapos natin. Ito po ay the 4 horsemen of the Apocalypse, o yung pong 4 na mga ngabayo. Yan. Sa Apokalipsis na nasa Biblia po. Ayan. So, ipagpatuloy po natin. Prepare the way of the Lord. Hallelujah. Yan. End time series. So, ito po yung series ng lessons na bubuksan po natin at loobin po ng Panginoon matapos po natin lahat ito sa taon po na ito na 2024. Yan, part 1, Introduction and the 4 Horsemen. Ito na po yung part 1 na tatalakayin po natin. Ang ating pong part 2 ay ang 7 seals, ang 7 selyo. Ang ating pong part 3 ay the Antichrist. Ang ating pong part 4, the Abomination of Desolation. Ang ating pong part 5 ay Rapture. Ang ating pong part 6 ay the 7 trumpets. Ang ating pong part 7 ay the 7 bowls. Ang ating pong part 8, the second coming. Part 9, the great white throne judgment and the judgment seat of Christ. Part 10, the millennial reign. So sana po, loobin po ng Panginoon na matapos po natin ang mga topics na ito. Part 11, the new heaven and the new earth. Loobin po ng Panginoon na matapos po natin ito this year, 2024. So, pag-pray po ninyo ako dahil mga nanonood sa atin sa ating pong Facebook, pwede po ninyong i-landscape. Maganda po yung naka-landscape yung mga verses na i-flash po natin sa ating pong screen. Ayan. Lord, I pray for the good connection and for good signal. In Jesus' name, I pray for the good connection and for the good signal. Hallelujah. Hallelujah. So, ituloy po natin. Medyo nag-error po yung kanyang bumabagal po yung kanya pong internet connection. So, let us pray po na maging maganda po ang ating pong connection. So, salamat po sa mga nanonood and continue po, i-share po natin ang live stream na ito. Ayan. 4 Horsemen, Part 1, Introduction and the 4 Horsemen. Ito po ay mula sa Revelation 6, verses 1 to 8 at Matthew 24, verses 4 to 9. Ayan. 4 Horsemen of the Apocalypse. So, bakit po natin kailangan pag-aralan ng end times? Siyempre po, nasa introduction po tayo. Ito po yung introductory lesson din. Bago po tayo magpatuloy sa 4 Horsemen, we are living in the end times. Naniniwala po tayo na talaga tayo po ay naninirahan na sa end times. Pag sinabi po end times, siyempre, yun na po yung huling 7 years bago po ang dumating ang Panginoong Hesus. Siyempre po, estimate lang po yun. Mari pong mali ako. Maring hindi pa talaga tayo pumapasok doon sa 7 years o kaya talagang na 7 years na nga. So, ano't ano pa man, ito po yung huling henerasyon, tayo po yung huling henerasyon na makakasaksi sa pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. So, we cannot survive spiritually the tribulation if we are not prepared for it. To prepare for it, we must have biblical knowledge of it. Kailangan po nating malaman ang patungkol po sa tribulation, ang patungkol po sa end times, so nais po natin makasurvive spiritually sapagkat papaano po natin mapaghahandaan ng mga bagay na hindi po natin alam. Kaya dapat handa po tayo. Alam po natin dapat ang mga mangyayari at ang mga nangyayari at kung paano ito itutugma sa sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat nakalatag na po ang lahat sa salita ng Diyos at dapat po aware po tayo sa mga nangyayari. Kaya
Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-chat, at ito po ay sasagutin po natin sa abot po ng ating po makakaya sa tulong po ni Holy Spirit. Sasagutan po natin, pwede po kayong mag-comment habang nanonood po. Why study end times? Pangatlong reason, Jesus Christ Himself commanded us to study end times prophecy. Revelation 1:1-3. Ang sabi po doon, ito po ay mapalad. Mapalad po ang siya pong bumabasa at tumutupad sa mga hula na naririto sapagkat ito po ay malapit na maganap. Si Jesucristo mismo, ang ating pong Panginoon Jesus, ay siya nag-utos sa atin na pag-aralan ng end times prophecy. At ito po ay nilay ng Diyos na malaman natin na mga lingkod niya. Hindi po, ang end times po, bagamat medyo mahirap unawain, sa una, ito po ay nilayon po ng Diyos na maunawaan ng sino man, ng lahat po ng mananampalataya. Hindi lamang po pastor makakaunawa nito, hindi lamang po mga scholars. Lahat po ng mananampalataya ay pwedeng maunawaan ang end times. Kaya po patuloy po natin na ito po ay tiyagain at pag-aralan at tayo po ay matututo. Matututo po tayo. Pang-apat, we study end times, Jesus Christ Himself commanded us to watch for His return. Si Jesus Christ po mismo ang nag-utos sa atin, matyagan ninyo ang Kanya pong pagbabalik, sapagkat siya po ibabalik na parang magnanakaw. Doon po sa mga hindi nagmamatsyag, siya po ibabalik na parang magnanakaw, na kung saan talagang nakakagulat at hindi inaasahan. Pero doon po sa mga nanunood at nagbabantay sa Kanya muling pagbabalik, ang Kanya po pagdating ay hindi kagulat-gulat kundi inaasahan. Yan, kung mapapanood po ninyo yung iba po nating videos about end times doon po sa ating YouTube channel na End Times Prophecy Lessons, madami po tayong pagtalakay doon na kung saan mahalaga po na bantayan natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Sa una po niyang pagdating, na-miss po ito, na-miss ng mga Hudyo, hindi po ito nalaman ng mga Hudyo, ng mga Eskriba at Pariseyo. Yung po kanyang panahon ng una niyang pagdating, bakit hindi nila talagang inaral ang salita ng Diyos? Sabat yung pong tatlong matatalino, yung pong 3 wise men, yung pong tatlong pantas, nalaman po nila yung kapanahonan ng unang pagdating ng Panginoon Jesus sapagkat sila po ay nagmatsyag. Kaya po, sa pangalawang pagbabalik po ng Panginoon Jesus sa kanya pong pangalawang pagdating, ilang taon po mula ngayon, dapat po tayo po ay nag-aaral, dapat po tayo nagbabantay, dapat po tayo nagmamasid sa buong mundo upang hindi po tayo mailigaw at upang hindi po tayo magulat na kung saan ay ang Panginoon Jesus pala ay darating na tapos wala po tayong kaalam-alam. Hindi po dapat ngayon. Dapat po tayo po ay handa sa Kanya pong pagbabalik. Ayan. So, yan. Salamat po sa ating 4 million viewers. Patuloy lamang po na kayo po ay sumubaybay at pwede po kayong mag-comment mamaya, magtanong, at susubukan po natin sagutin sa tulong po ng Panginoon. Yan, Jesus Christ Himself promised rewards for those who will stay awake for His return and punishment for those who will find sleeping. Ayan, ito din po ay nasa Mateo 24 din po at sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Si Jesucristo po ay nag-promise ng mga gantimpala para doon po sa mga mananatiling gising sa Kanyang pagbabalik. Yung pong awake, kumikilos at naglilingkod, gising sa Kanya pong pagbabalik. Subalit, babala po, punishment, may parusa po siya para doon sa mga madadatnan niya na natutulog. Kaya po dapat po spiritually awake tayo. Malinaw ang ating po pag-iisip, katulad po na sinasabi sa 2 Thessalonica, chapter 4, kung di po ako nagkakamali. 1 Thessalonians chapter 5, kung di po ako nagkakamali, dapat po gising ang ating diwa. At tayo po yung malinaw ang pag-iisip habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yan, ituloy po natin. So, ito po yung pong timeline. Kapatid, ito po yung possible end times timeline. Ito po yung paniniwala ko. So, ito po ay magkahalo po na, pala po itong mid-trib o kaya ay pre-rat. Actually po, mas hawig po sa pre-rat. Ito pong timeline na ito. Hindi po ako ang gumawa nito mga kapatid. Subalit sa amin pong pag-aaral ay parang ito po yung mali bagay. Hindi ko po sinasabi na 100%. Ako po ay tama. Hindi ko po yung inaangkin. Subalit ito po yan. Hindi ko po ito lubos na may papalawalang ng detalyado ngayon, pero papasadahan po natin. Ito po ay matatalakay natin habang ito po ay atin pong inaaral. Ito po, 7 seals. Ito po yung 7 seals. At ang 4 na seal po, yung pong matingkad na pink, yung pong may number 1, 2, 3, 4, yung po yung 4 na horsemen. Number 1 po, Antichrist.
Sa katotohanan yan po ay deception. Yan. Number 2 ay wars. Number 3 ay famine. Number 4 ay death. So, doon po yung humigit kumulang, yung po yung hati ng tribulation. Doon po yung unang hati. Doon po sa 4 na selyo na yun. Tapos number 5, yung martyrdom. Madami po sa mga mananampalataya ang mamamatay dahil po sa pagtanggi sa tatak ng halimaw. Tapos number 6, yung mga tanda po sa langit. Tapos, after po ng 6 na seal, pagkatapos po ng 6 na selyo o bago magsimula 6 na selyo, basta't around the 6th seal, doon po yung rapture. Ito po ay tumutugma sa pre-wrath at saka po sa mid-trib, pero more on pre-wrath po. Bakit? Dahil pagka-release po ng 6th seal, agad-agad po pagkatapos po noon, marirelease naman po yung wrath of God, yung po yung puot ng Diyos, yung po ay nasa 7 selyo. Kaya sa pagitan po ng 6 na selyo at ng 7 selyo, doon po mangyayari yung rapture. Bakit? Dahil po sa rapture, mapapaigsi po yung Great Tribulation. So ano po yung Great Tribulation? Ito po yung second half ng tribulation. Di po ba 7 years? Di po ba 7 years yung tribulation? Ngayon, pagpuhin natin sa dalawa ang 7 years, ito po ay 3.5 years. 3.5 years po maliwanag. Ngayon po, doon po sa 3.5 years na yon, doon po sa second half, yung po yung pangalawa, yung pong pangalawang 3.5 years, doon po mangyayari yung puot ng Diyos. Yung po yung 7 trumpets at saka po yung 7 bowls. Ano po ang magre-release sa 7 trumpets at sa 7 bowls? Ang magre-release po nun ay yung 7 selyo. Kaya po malinaw sa 6 na selyo, doon po mangyayari yung rapture. Ayan, sana po ay nagigets po ninyo So tinalahi ko din po ito ng higit na detalyado doon po sa aking rapture na mga video. So hanapin po ninyo yun sa aking YouTube channel na End Times Prophecy Lessons. Actually po uulitin ko po ulit yun dito po sa ating pong panibagong End Times series. So ituloy po natin. So ito po yung isa pa na timeline. Ito naman po ay ako naman po ang gumawa nito. So ito po yung pong 7 years of tribulation. Nasa kalagitnaan po yung rapture. Ito po ay more on mid-trib po ito. Yung po kanina po ay more on pre-wrath. Actually po, namimili po ako kung ano po yung higit na tama, mid-trib o pre-wrath. So ito po yun, ang kalagitnaan po ng 7 years tribulation. Ang pinakagitna po nun ni Abomination of Desolation, kasuklam-suklam na kalapastanganan. Dito po mahahayag kung sino po ang Antikristo. Sa simula po ng 7 years of tribulation, magkakaroon po ng Covenant of Peace. Hindi pa po namin matukoy kung ano po talaga yun. Maring yun po yung Abraham Accords. Hindi po natin lubusang malaman. Kasi po sa paniniwala ko po, pumasok na po tayo sa 7 years of tribulation. At maaari pong mali ako. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit sa akin kung sakaling man na ako yung mali. Ito po ay batay lamang po sa aking pag-estimate at batay po sa pagsubaybay sa mga nangyayari po sa buong mundo na tumutugma naman po sa salita ng Diyos. Pero tulad po na sinabi ko, maaaring po ako ay mali. Ayun, dito po, ang Great Tribulation ay mangyayari po. Kakita po ninyo, yung pong the Great Tribulation, mangyayari po yun sa second half ng 7 years, sa pangalawang bahagi ng 7 years ng tribulation, mangyayari po yung Great Tribulation at naroon po yung wrath of God. So, bago po dumating yung wrath of God, yung pong 7 trumpets, at saka po yung 7 bowls of judgment, bago po dumating yon, tayo po ay kukunin ng Panginoon Jesus sa alapaap. Una po yung mga mananampalataya na namatay at tayo po ang susunod doon po sa alapaap. Pagkatapos po noon ay second coming ni Jesus. Pagkatapos po ng 7 years of tribulation ay second coming of Jesus. Pagkatapos po noon ng second coming ay millennial reign, 1 taong paghahari ni Kristo na kung saan si Satanas po ay nakagapos at nasa ilalim. So, yun po yung mga basic na principle na events. Comment at magtanong at susubukan po natin na ito po ay sagutin. So, sana po ay naka landscape kayo, nakapahiga doon po sa Facebook at sa YouTube, pala po naka full screen yung pong ating pong PowerPoint para makikita po ninyo yung mga talata. So, ituloy po natin. Ayan, ilang paalaala bago po natin talakayin ng end times. Ayan. Bago po tayo pumasok doon po sa 4 horsemen, ang utos po sa atin bilang mga mananampalataya ay mag-ibigan sa isa't isa. Hindi po ang magdebate at magtalo. Mga kapatid, bagamat may pagkakaiba-iba po tayo, kami po na mga nag-aaral ng end times at maring kayo din po,
Hindi po tayo 100% na magkakasang-ayon sa inaaral po natin sa end times. Alam po natin yan, meron po naniniwala sa pre-trib, may naniniwala sa mid-trib, ako po yun, may naniniwala sa pre-rat, ako din po yun, namimili nga po sa dalawa, may naniniwala po sa post-trib, may naniniwala po na may millennial reign, at meron pong ibang mananampalataya hindi naniniwala sa millennial reign of Christ. Meron din pong mga mananampalataya na hindi po naniniwala sa rapture. Ngayon, magkakaiba po tayo ng paniniwala, subalit tayo po ay magmahalan at mag-ibigan. Huwag po tayong magdebate, huwag po tayong magtalo. Pakinggan po natin yung views ng iba, at mahalaga po, may sarili po tayong conviction, pero open po tayo dapat sa kung ano po talaga ang tama at itinuturo ng Panginoon. Ngayon, kung yun talaga yung side mo, wala pong problema. Kung magkaiba po tayo, ang mahalaga po, tayo po ay lumalago po sa pag-ibig. Mahalaga po na alam po natin yung katotohanan, yung tama. Pero kung magkakaiba nga po tayo, dahil magkaiba po tayo ng pagkaunawa, wag po tayong magtalo, wag po tayong magkagatan. Ayan, magmahalan po tayo. Ayun, John 13:34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, may kilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Santiago 1 verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. 2 Timothy chapter 2:24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat mahipag-away. Sa halip ay dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay magturo at magtiyaga. Ayan, wala po tayong pagtatalo-talo kung magkakaiba ng tayo ng paniniwala. Ayan. Bagamat hindi maiiwasan ng pagkakaiba ng mga paniniwala, maaari pa rin magkaisa sa mga higit na dakilang bagay. Yan, totoo po yun. Sa iba ng mga issue, sa iba ng mga aralin, halimbawa sa end times, hindi tayo magkakatulad, pero pwede po tayong magkaisa sa mga higit na dakilang bagay, katulad po ng pagiging Diyos ni Jesus, na siya lamang po ang daan patungo sa Ama, pananampalataya sa Kanya magliligtas sa atin, na totoo po na Diyos si Holy Spirit. Ayun, ganun po, sa mga bagay na yun, pwede po tayong magkaisa. Ayun. Efeso 4:3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan ng bubuklod sa inyo. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. Salamat po. Yan, ano ang tribulation? So, bago po talaga tayo pumasok sa Four Horsemen, maganda po magkaroon po tayo ng pagbabalik-aral patungkol po sa tribulation. Ano po ba yung tribulation? Ayan. Sabi po doon, ang tribulation ay ang huling 7 taon o last 7 years bago po ang pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang Great Tribulation naman po ay huling 3.5 years. Yan. Madami po ang naguguluhan dito. Ang sabi po ng iba, ang tribulation ay 3.5 years lang. Pero ang karaniwan po ay 7 years. Ngayon, ano ba talagang tama? Pareho naman po tama eh. Kaya lang po, sa terminology lang, nagkakaroon ng pagkakaiba. Pala po sa iba, wala pong tribulation. Ang tinutukoy po nila ay 3.5 years lang talaga, sapagkat ang tinutukoy po nila dun ay yung Great Tribulation. Ngayon, sa terms lang po nagkakaiba. Actually po, 7 years, totoo po yun, may 7 years po na paghilap, at mas patindi po yung huling 3.5 years. Kaya po ang tawag po dun ay Great Tribulation. Ngayon, pala hindi po tayo malito, magiging consistent po tayo sa ating po pag-aaral ng end times, na kung saan iaano po natin ito pong buong 7 years. Talaga pong may tribulation ng 7 years, subalit yung pong pangalawang bahagi, Great Tribulation, naroon po yung 7 trumpets at saka po yung 7 bowls. Pero po yung mga selyo, yung pong 7 seals o yung 6 seals ay nasa tribulation period. So malinaw po yun. Sa tribulation, yung pong unang 3.5 years, naroon po yung 6 seals. Po yun sa Great Tribulation. Actually po, pagkatapos po ng abomination of desolation, nasa gitna po yun, naroon na po. Mag-uumpisa na po yung Great Tribulation. Ayan. Tinatawag din itong 70th week na matatagpuan sa Daniel 9:27. So hindi ko na po maipapaliwanag ang 70th week. Basta't ito po yung sinasabi na huling pantigilin ng
pagsuway, wakasan ng kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 7 linggo. Pagkalipas ng 62 linggo, papatay ng hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Ayun, 7 years, 1 linggo, yun po yung 70th week. Ang 1 linggo po, o yung tinatawag po na 7 years, yun po yung tribulation. Yun po yung last 7 years bago bumalik ang Panginoong Hesus. So, ang tribulation po ay tatagal po ng 7 years. 1,260 plus 1,260 days. Pero may palabis po yan na 30 days plus 45 days. Kaya po, naging 1,335 days. At pagkatapos po ng saktong 1,335 days, ay babalik po ang Panginoong Hesus. Ayun, babalik po ang Panginoong Hesus. So, ituloy po natin. Ngayon naman po, the 4 horsemen of Revelation. So, ituloy na po natin. Ano ba yung 4 na mga ngabayo sa Revelation? Ayun. The 4 horsemen of Revelation, which are actually the first 4 seals of the tribulation, signify the beginning of the tribulation of the end times. Actually po, yung pong 4 horsemen of Revelation, kapag po yun inaririyan na, ibig sabihin, nagsisimula na po yung tribulation. Ibig sabihin, naroon na po tayo sa end times. At sa paniniwala ko nga po, nakapasok na tayo doon. Siyempre po, madami pong hindi mag-agree sa akin. Okay lang po yun, wala pong problema. Pero madami din po ng mga ngaral ng salita ng Diyos at nag-aaral po ng end times ang naniniwala na talaga pong naroon na tayo sa horsemen ng Revelation at talaga po nagsimula na po ang tribulation. Para po sa akin, personally, paniniwala ko po 2021. Maring mali po ako ng 1, 2 o 3 taon, hindi ko po alam. Subalit, isa lang po ang sigurado ako, 100% sure, ang henerasyon po natin ang makakasaksi sa pangalawang pagbalik ng Panginoong Hesus. Yun po, doon po, 100% sure po ako na ang ating generation po ang makakasaksi sa second coming ng Panginoong Hesukristo. 4 horsemen, siya din po ang 4 seals of Revelation. Yan, tandaan po natin yan ha. Ang 4 na mga ngabayo na tatalakayin po natin ngayon ay siya din pong 4 seals ng Revelation. The first 3 horsemen of Revelation, yung pong unang 3, yung po yung beginning of sorrows o birth pangs na nasa Matthew 24 verse 8. Ayan, ito po yung pasimula ng mga matinding paghihirap. So, basahin po natin sa Matthew 24 verse 8. Ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 8, ang sabi po dito, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. So dito po sa first 3 seals, mamaya po tatalakayin po natin, yung po yung beginning of sorrows, birth pangs, na para pong sa babaeng po na manganganak. Yung 4th horseman naman po, yung pong pang-4, yung pong kamatayan, yan. Ito po yung marks the beginning of great tribulation. That after po ng 4th horseman, yung po yung pale horse na sumisimbolo po sa kamatayan ng marami, doon po papasok yung abomination of desolation. At pagkatapos po ng abomination of desolation, doon po papasok magsisimula ang Great Tribulation. So, death will come sa 4th horseman, death will come due to wars, famine, and resistance to the mark of the beast. Ayan. Dito po, matatalahin po natin mamaya sa pangatlong mga ngabayo o sa pale horse, sa maputlang kabayo, naroon po na madami po ang mamamatay. 1/4 population ng buong mundo ay mamamatay dahil po sa gera, taggutom, dahil po sa pestilence, at dahil po sa pagtanggi sa tatak ng halimaw. So, matatalahin po natin yan mamaya. The 5th seal, yan, yung po yung panlimang selyo, hindi po natin ito tatalakayin ngayon, mapapasadahan lamang po. The 5th seal is the souls of the martyred saints asking when their blood will be judged and avenged. Ito pong 5th seal naman, ito po ay mga kaluluwa ng mga mananampalataya na pinatay. Tribulation saints po ito, yung mga tumanggi po sa tatak ng halimaw. 4th horseman, madami pong mamamatay dahil sa gera, digmaan, taggutom, at saka sa pagtanggi po ng mga mananampalataya sa tatak ng halimaw. At sa 5th seal, ito po
ay yung pagdaing ng mga mananampalataya na pinatay dahil sa pagtanggi sa tatak ng halimaw. Sila po ay dadaing sa Panginoon Diyos, humihingi po ng katarungan. So, yun po yung fifth seal. Sa rapture naman po, it will take place just before or just after the sixth seal. Ang rapture naman po ay mangyayari sa ika-6 na selyo. Pwedeng bago mag-ika-6 na selyo o pagkatapos po ng ika-6 na selyo. O during 6 seal, doon po. Dahil sa 7 seal po, sa 7 selyo, ika-7 selyo, doon po bubuksan yung 7 trumpeta at 7 bowls of judgment, 7 mangkok ng parusa. At ang 7 trumpets po at ang 7 trumpeta po at ang 7 bowls of judgment, yun na po yung wrath of God at hindi po tayo para doon. Hindi po tayo nakadestino mga mananampalataya na mag-suffer po doon. Kaya hindi po natin ito mararanasan na tayo nga po ay irarapture na po ng Panginoon. During this time, irarapture na po tayo ng Panginoon. Ayun. So, ituloy po natin. Yan, so i-close up po natin yung ating timetable kanina, the 4 horsemen and the 7 seals. So ito po yon. So tatalakayin po natin yung first seal, yung pong Antichrist o yung deception. Number 3, wars. Number 3, famine. Number 4, death. Tapos yung abomination of desolation na nga po yun. Tapos martyrdom, mga mananampalataya po, ay dadaing sa Panginoon. Tapos 6 seal, mga tanda sa langit. Tapos rapture. Tapos saka po bubuksan yung ika-7 selyo. Dahil yung ika-7 selyo, yun na po yung wrath of God. Sa ika-7 selyo po, kapag po ito'y binuksan, doon na po lalabas ang 7 trumpets at ang 7 bowls of judgment. At ito po sa panahon na ito, sa ika-7 selyo hanggang sa matapos po yung 7 bowls of judgment, ang mga makakaranas po nito ay mga unbelievers, yung pong ayaw pong manampalataya sa Panginoon Hesus, at ang mga mananampalataya po na maligamgam, tumalikod o kaya po yung maligamgam at naiwan sa rapture. Yun. Ang mga rapture saints po dito ay nasa langit. Sa panahon po na nagdurusa ang mundo dahil sa kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagsisisi, ang mga mananampalataya po sa langit ay nagdadaos po ng marriage supper, feast of the Lamb. Ayun, kinakasal sa Panginoong Hesukristo. Kaya hallelujah po, salamat po. At mapapasama po tayo doon. So umpisahan po natin the first horseman. Ito po, nasa first horseman na po tayo, nasa unang horseman na po tayo, at ito na po yung white horse, puting mga bayo. Ito po ay conquest, pananakop sa pamamagitan po ng matinding kadayaan. Ayan, conquest sa pamamagitan po ng matinding kadayaan. So, babasahin po natin ang mga talata. Ayan, handa ko lang po yung English version. Ayan, nasabi po dito. Pahayag 6, 1 and 2, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo, at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, sa tinig na sinlakas ng kulog, halika, at nakita ko ang isang kabayong puti, na ang nakasakay ay may hawak na pana, binigyan siya ng korona, at siya'y umalis upang patuloy na manakop. So, pahayag 6, 1 and 2. So, ito po yun, deception. Conquest by a great deception. Ang katumbas po nito sa Mateo 24 verses 4 to 5, sapagkat ang Revelation 6 po ay may kaparadel po ito o katumbas sa Matthew 24. Magkahalintulad po sila at sunod-sunod din. Sabi po dito sa Mateo 24 verses 4 to 5, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ngayon po, ang traditional po na interpretation dito ng mga scholars ay ito po ay ang una po mga kabayo ay Antichrist. Maring tama, maring hindi. Sapagkat naniniwala po ako yung pong deception, pananakop sa buong mundo sa pamamagitan po ng pandaraya, talaga pong si Antichrist po ang nasa likod nun. Pero, hindi pa nga po nahahayag si Antichrist. Si Antichrist po ay buhay na, subalit mahahayag po siya sa panahon po ng abomination of desolation. Ngayon, pahingin po ninyo ng mabuti, malino po na ito pong unang mga ngabayo, ito po ay mananakop. Mananakop po sa pamamagitan po ng pandaraya. At
Madami po ang nag-interpret pa na yung corona, kapag ito may corona, ay sumisimbolo po ito sa virus, yung pong corona na may virus, alam na po ninyo yung ibig ko sabihin. Hindi po talaga. Subalit, malaki din po ang kinalaman nun. Bakit? Sa panahon po na yon, sa panahon po ng pandemya ay, alam po natin, napasunod ang buong mundo, nasakop ang kaisipan ng mga tao, at marami po ang naniwala sa mga kasinungalingan na ipinalabas po ng media sa panahon po ng pandemya na yon. Kaya po dito, sabi ko po dito, in the year 2020 and 2021, maaari po sa mga taon nito, ito po yung estimate ko, na na-release, na napakawalan po yung pong white horse, yung pong unang mga ngabayo. Estimate ko lang po, year 2020 o kaya po 2021, the great spirit of deception and the fear it brings covered the whole world, including most Christians. Yun, yung pong deception, yung pong kadayaan ay lumagana po sa buong mundo sa taong 2020 at 2021. At ito po yung paniniwala ko na nagsimula po yung unang horseman ay nagsimula po sa panahon na ito. Ngayon mga kapatid, ang sabi din po sa traditional na interpretation ng mga scholars, ito po ay religion. Pero hindi po maaari na maging religion po o yung mga false na mga kultong pananampalataya, mga false religion, hindi po iyon ang unang mga ngabayo. Bakit? Nag-e-exist na po yung false religion kahit noon pa. Pero hindi siya nakapag paikot sa buong mundo. Hindi niya na-conquer ang lahat ng tao. Bagamat siyempre alam po natin madaming spiritually blind, bunga po ng iba't ibang false religions. Pero ngayon lamang po sa panahon po ng 2020, 2021, 2022, doon po nangyari lang for the first time sa history na sangkatauhan na kung saan ang tindi po ng deception. Kung sinusubay pa yan po ninyo yung mga video ko, alam po ninyo yung ibig ko sabihin. Hindi ko po masabi lahat ng direktahan sapagkat pwede pong maalis yung ating pong video. Ang tinutukoy ko po dito sa panahon na 2021, 2022, 2020 na lumabas po yung pong unang horseman sa paniniwala ko, ang tindi po ng deception. At ang dami pong Kristiyano, kahit po mga Kristiyano ay nadaya po, sumunod sa lahat po ng ipinapatupad po ng mga sangay ng pamahalaan, nagsunod-sunuran. Alam po niyo yung ibig ko sabihin. Yan po ang tinutukoy ko, ang lahat po ay sumunod. Tapos may distansya, alam po yung ibig ko sabihin, social, distansya. Ayan, alam po yung ibig ko sabihin, ang lahat po ay sumunod. Doon po nagmula po yung deception at hanggang ngayon, ang dami po ng mga tao ang hindi po nakakaalam ng totoo sa likod po ng mga pangyayari na yun. Yun po yung deception na akin pong tinutukoy. Pero syempre po, madami na rin pong namulat ang kaisipan, madami na po ang nagising sa katotohanan na ang lahat po ng mga nangyari sa taon na yun ay pandaraya. 2020, 2021, yun po yung paniniwala ko na na-release ito pong White Horse. Maybe pong ito ay 2021 talaga, siguro nga po 2021, 2022, na-release po yung White Horse na kung saan deception, conquest, pananakop, sa pamamagitan po ng deception. Nasabi po doon sa English, Revelation 6, 1-2, and behold, and to conquer. Totoo po, ang dami pong na-conquer pamamagitan po ng deception. Kaya po kulay puti, ito pong unang mga ngabayo, nagpanggap po na sila po ang Kristo. Ayan, hindi po yung Mesiyas, kundi nagpanggap po na sila po yung manliligtas, yung idea na kapag hindi ka ng ganito at nagpaganito, ikaw po ay lubusang mapapahamak. Ikaw ay mamamatay. Kaya itinuring po nila na ang paggaganito at paggaganito ay ang magliligtas po sa mga tao, which is mali. Hindi yun ang solusyon. Bagkus iyon po ang pumatay sa marami. Iyon po ang puminsala sa maraming buhay. At yun po yung deception. Matinding deception na tinutukoy ko na kung saan ang buong mundo po ay sumunod. At first time lang po yan nangyari sa kasaysayan ng tao. First time na napasunod po ang lahat ng tao. Kaya po, White Horse, nagsisilbi siya na manliligtas.
kulay puti, nalilibas na manliligtas, pero madami po siyang nailigaw. At sa katotohanan po, ang dami pong mananampalataya, lalo po sa mga mega churches, ang yumakap po sa kasinungalingan ito, sa kadayaan na ito, na hanggang ngayon, kailangan po na sila po ay gisingin at mapalalahanan. Dahil kapag hindi po sila nagising at hindi po sila napalalahan, nailabas mo po ito. Pero yung pandaraya po sa mundo, nagsimula po ng matindi noong 2020. Alam na po yun yung tinutukoy ko, yung pong virus na yon. Pero 2021 po, 2022, antindi po ng kadayaan. Antindi po. Ang daming tao ang nadaya. Nabalot po ng takot. Ang dami pong tao ang nasakop sa kanila pong puso't kaisipan. At nagpaganito. Yan, yun po. Bahagi po yan ng matinding kadayaan. So itutuloy po natin ano naman po ang second horseman. Mga kapatid, pwede po kayong mag-comment kung meron po kayong tanong. Pwede po kayong mag-comment at susubukan po natin na ito po ay sagutin. Kung kayo po sumasang-ayon, pakilagay po. Kung may katanungan po kayo, pakilagay din po. Ayan. Second horseman, red horse. Yan, red horse po, pulang kabayo. Ito po ay restlessness, kawalan po ng kapayapaan. O kaya po sabi nila gera, pero pag binasa po talaga po more on restlessness po ito, kawalan po ng kapayapaan. Due to global conflict, chaos, and wars. Ayan, digmaan, kaguluhan, hindi pagkakaunawaan. Ayan. Sabi po dito sa payag 6, 3-4, nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Pahayag 6:3-4. Basahin po natin sa English. Sasabi po dito, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Ayun, nawalan po yung kapayapaan. Nawala po yung kapayapaan. Hindi po dito malinaw sa Tagalog pero sa English po at saka sa ibang salin na Tagalog, talaga pong tinanggal po yung kapayapaan. Kaya po, kawalan po ng kapahingahan sa isip. Wala pong kapayapaan. Actually, sa mga relasyon sa buong mundo ngayon, alam po natin yan. Iringan, gera, digmaan. Kahit po ang Pilipinas at ang China ay nagkakaroon po ng iringan. China at ang Taiwan. Ayun, dati po Russia at Ukraine lang. Tapos, yan, nandiyan na po yung Hamas, Israel, tapos yung Middle East po, Iran, alam po natin yan. Ang EU, ang NATO, alam po natin yan, nagkakagulo po. Matthew 24, katumbas po na talata ito sa Matthew 24, 6, 7, and A. Magkakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digma sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayo mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Yun, wars and rumors of war. Mga kapatid, tayo po ay palapit ng palapit sa World War III. Ayan. In the year 2022 and 2023, global conflict and wars start to dominate the world scene and peace is taken away. Simula po noong 2022 po yung pong Russia at Ukraine, tapos 2023, alam po natin yung nangyari po sa Israel, Hamas, sa Middle East, kaguluhan, tapos ngayon, padami po ng padami yung mga bansa na na-involve, kaunting panonood lang po ng mga balita, makikita po ninyo yan, at talaga po makikita po ninyo talaga po ang mga bansa po ay nagkakagulo at nagsisipaghanda sa napipinto po ng mga digmaan na hindi po talaga may iwasan. Mga kapatid, maniwala man tayo sa hindi, kung bubuksan lang po natin ang ating isip, kung tayo po ay magmamasid, alam po natin ang katotohanan. Palapit po ang World War III. Palapit po ng palapit. Hindi po ako nagpropopesiya na gusto kong mangyari yun. Hindi po. Hindi ko din po gusto mangyaring World War III. Kasi bakit nakasulat po yung sa salita ng Diyos. At sa second coming ng Panginoon, matindi po yung World War.
Ang puputo lang po dun ay yung second coming ni Jesus. Tapos, pagkatapos po ng second coming ni Jesus, 1,000 years ng kapayapaan, millennial reign. Pagkatapos po nun, pakakawalan si Satanas, tapos digmaan na naman. Huling digmaan na po yun. So, bali dito po, focus po muna tayo. Year 2022 or year 2023, naniniwala po ako, na-release po yung pangalawang mga ngabayo o yung Red Horseman. Yung Red Horse. More likely, 2023 po. Pero 2022, matindi na po. Maring 2022, lumabas na po yung Red Horseman. At okay po, pwede din naman na 2023 dahil po sa nangyari sa Israel tsaka po sa Hamas. Ang Middle East po ay nawalan na po ng kapayapaan. Tapos ang NATO, ang EU, nawalan din po ng kapayapaan. Tsaka po ang Russia, Ukraine, alam po natin yan. Nagkakairingan po sa loob po ng NATO, hindi po sila magkasundo, hindi po nila maano yung magiging stand nila sa giyera ng Russia at Ukraine. Tapos nagkakaroon po ng mga iba't ibang alyansa at kahit po ang Pilipinas ay mayroon pong iringan sa pagitan po ng China. Ayun, katulad po ng akin po mga sinabi na dati, may mga panaginip po akin po mga kasamahan na kung saan digmaan sa pagitan po ng China at Pilipinas na kung saan sasakupin daw po ng China ang Pilipinas. At sa iba pong panaginip ng iba kong kasamahan, hindi naman po malinaw kung ano yung bansa. Pero talaga po lumilipad at nagpapasabog yung mga aeroplano nila at helicopter. Ayun, nawa po, huwag po matuloy ano. Pero kung matuloy po yung mga yun, hindi na rin po ako magugulat dahil naipagpauna na po ng salita ng Diyos at naipagpauna na rin po ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga panaginip. Kaya po maging handa po tayo. Ang kapayapaan po sa buong mundo ay inalis na po dahil po namamayagpag na po ang pangalawang kabayo, ang pangalawang selyo na buksan na, ang kabayong pula. Hades, digmaan, kaguluhan. Ito na po. Nagsimula na po ito, 2022. Lumakas po ng matindi noong 2023. Naniniwala po ako, nagsimula po ito either na 2022 or year 2023. Na-release po yung pangatlong kabayo, Black Horse, Global Famine via Hyperinflation. Ayun. Pahayag chapter 6, 5-6 ng Alisin ng Cordero ang pangatlong selyo. Narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang. Halika! Isang kabayong itim man nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Mga kapatid, ibig sabihin, pagtaas ng presyo ng bilihin na magdudulot po ng taggutom sa buong mundo. Hindi lamang po sa mga bansang may hirap, kundi ito po ay malalamdaman sa buong mundo. At actually po, simula po na nagkagera po sa Russia at Ukraine, alam po natin na naramdaman na po natin unti-unti yung pong epekto ng gera, yung po pagtaas ng bilihin. Naramdaman po natin yan. So, nagtaas po yung mga bilihin, lalo na po yung gas, kumalala po natin. At kapag po nagpatuloy ito, tataas din po yung presyo po ng mga bilihin sa bigas, mga tinapay. Dahil trigo, harina, ayan po. Tinukoy po ito sa pahayag 6, 5 and 6 natin po binasa. Basahin po natin sa English. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I behold, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Yun po, may panimbang siya, itim na kabayo. And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Ayun. Yung oil and wine para maprepreserve po ng kaunti, pero maapektuhan po lagi dito yung trigo. Maapektuhan po dito yung harina. Ano po ba mga bansa ang nagpuproduce po ng trigo? Malaki po niyan ipinuproduce po ng Russia, ng Ukraine. At dahil po sa gera na nangyayari, apektado po yan. At sa buong mundo po, maramdaman po yung epekto niyan.
Lalo po kapag lumagana pa at naging matindi pa po yung digmaan nila, lalo po na magkakaroon po ng hyperinflation o pagtaas po masyado ng mga bilihin. Ayan. Sabi po sa Matthew 24, 7b, magkakaroon ng taggutom. Ayun, magkakaroon po ng taggutom. In the year 2024 or 2025, global famine will begin to be felt due to hyperinflation as caused by wars and conflict. Ayan po, inaasahan po sa pag-aaral po namin 2024 or 2025 within this year o kaya po ay next year, yung pong global famine ay mararamdaman. Global famine, ibig sabihin talaga pong magkakaroon po ng taggutom. At kahit po ikay may pera, mayaman, makakaramdam ka din ng hirap sa pagbili ng mga bilihin kahit po ikaw ay mayaman. Yung solution po dito ay magtanim po sa atin po mga bakuran at tayo po ay magsimula na mag-ipon po ng mga palay dahil ang bigas po ay ang bigas na nasisira. Kapag po yan ay kahit po itago yan, hindi yan tatagal ng 1 taon ng 2 taon. Pero ang palay, pwede po iyan na tumagal. Ayun. Kaya maganda po na paghandaan po natin ito pong global famine na to. Malalamdaman po natin to start ng either this year 2024 or 2025, malalamdaman po natin ang global famine. So kung napanood po ninyo yung mga unang slide, yung pong first horseman, second horseman, yung pong white horse, yung pong red horse, talaga pong nangyayari na. At ito pong black horse ay unti-unti nararamdaman po natin yung kanyang paglabas. At naniniwala kami ng mga kaibigan ko, sana nga po mali kami, this year or 2025, global famine, malalamdaman po. Actually, may mga panaginip din po kami, mga kasamahan ko, na mga grocery, mga tindahan, mga supermarkets ay walang laman. Sarado, wala pong laman, wala pong tinda. Bakit? Sa tindi po ng kahirapan. Kahit po ang Pilipinas tinamaan ng global famine, wala po. Lahat po ito ay sama-sama nagkakalakip para po maitatag. Lahat po ito, nakaplano po yan na mangyari para po matupad yung pong one world order. So, lahat po ng ito ay orchestrated, plinano po ng mga globalist na mangyari. At dahil sila po yung nagtatapon ng pera, dahil po sa malalaking pera nila, kaya po nilang paikutin ang buong mundo. Kaya po nilang lumika at magmanipulate ng mga gera, ng mga kahirapan sa buong mundo para po maitatag ang New World Order. So, yun po, tatalakayin din po natin yung mga ganong bagay siguro kung papahintulutan po ng Diyos kung paano mga bagay na ito, bagamat ito po ay nasa hula, nasa Biblia, ito din po ay orchestrated din po ng mga gumagawa ng kasamaan para po sa maitatag ang New World Order. Inuulit ko po, ang Diyos po ang soberano sa lahat. Hindi po porket nangyayari ang mga ito po nangyayari sa puso ng Diyos. Hindi po, inihula lamang po niya sapagkat alam po ng Panginoon na siya po mangyayari. Alam po ng Diyos ang mga plano ni Satanas. Alam po ng Diyos kung paano kikilos si Satanas sa huling araw. Alam na po ng Diyos ang mga bagay nito na mangyayari. At ang mga bagay po nito ay nangyayari, ang kasamaan po sa mundo ay higit na nananalasa at higit na lumalakas. Bakit? Sapagkat malapit na pong lubusang tuldukan, wakasan, ang kasalanan at ang kamatayan sa sangkatauhan. Malapit na pong wakakasan ang kamatayan, ang kasalanan at ang epekto nito. Ang number 1 nitong bunga, ang kamatayan. Malapit na po sa pangalawang pagdating po ng Panginoong Hesus, wawakasan po ng Panginoon Diyos ang kasalanan at ang epekto po nito, ang kamatayan sa sangkatauhan. Wawakasan po nito ng Panginoon. Kaya po ngayon talaga pong nagniningning yung pong kasamaan, nagniningning, pero higit po nagniningning ang liwanag ng mga anak ng Diyos na naninindigan sa katotohanan. Kaya po dapat po tayo po ay magsikap, tayo po ay ilagay po natin ang sarili na tayo po ay nasa katwiran, magpagamit po tayo sa Panginoon para po tayo ay nasa side po ng katotohanan. Ayan. Ituloy po natin. Fourth horseman, ito po yung pale horse, ito po yung maputlang kabayo, maputla, ayun. Massive death via war, famine, pestilence, wild beasts, and wild beasts. Kasama na po dito yung pagtanggi sa tatak ng halimaw sa mark of the beast, sa fourth horseman. Ayan. Sapagkat sa fourth horseman po,
dito po marirealize yung pong dito po mangyayari yung abomination of desolation. Dito po sa panahon na ito ipapatupad din po yung mark of the beast. Kasama po dito sa magiging bunga ng kamatayan. 1/4 population po ng buong mundo ay mamamatay. 1/4 ng population sa buong mundo. Yun po ay humigit kumulang 1.75 billion na mga tao ang mamamatay po sa buong mundo. At ito po ay sa mga darating din pong taon. Malapit na. Ayun. Sabi po dito, pahayag 6, verse 7 to 8, ng alisin ng kordero, pang-apat na selyo. Narinig ko sinabi na pang-apat na buhay na nilalang, halika. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. Ibig sabihin po ay death. Nakasunod sa kanya ang digdig ng mga patay, Hades. Ibinigay sa mga itong kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at bababangis na hayop sa lupa. Ayun. Hindi po natin alam kung literal na mababangis na hayop talaga yon o yun po yung figurative o may mas malalim pang pakahulugan. Yan, basahin po natin sa English. Revelation 6, 7 and 8. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Ayun. Ano po kayo mababangis na hayop na yan na lupa? Ito po kayo literal na hayop? O iba po ang pakahulugan yan na yan po ba ay sundalo ng Antichrist, ng New World Order, nakakaiba? Napapatay po sa marami. Ayan, ang sabi po dito, Matthew 24 verse 9, pagkatapos ikapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ito po yung katumbas niyang talata sa Matthew 24 sapagkat ang Revelation 6 ang Revelation 6 po, chapter 6 at ang Matthew 24 ay parallel. Nagtutugma po yan, pati po sa pagkakasunod-sunod. Ayun, bahagi po ng madaming mamamatay ay dito po sa pang-apat na kabayo. Bahagi po dito ay yung pagtanggi po sa tatak ng halimaw. Sila po yung sabi nga po ay pupugutan ng ulo. Maring hindi po literal na pugutan ng ulo, pwede pong patayin, i-torture, ayun. Iba't iba po kaparaanan sapagkat modern po tayo. Sabi po dito, in the year 2025 or 2026, mali po yung pagkakatype ko, 2025 po yun. In the year 2025 or 2026, nawa nga po, mali ako, no? Ito po yung mga estimate ko lang naman. Pwede din po 2027, mangyari ito. Massive death, ito po yung mga estimate lang. Massive death in a worldwide scale will happen caused by the first 3 horsemen. Yung pong unang 3 horsemen, yung po magdudulot ng matinding kamatayan. Deception, madami po ang naligaw, nadaya. Siyempre, yung epekto po ng ganito, madami na pong namatay. At madami pa po ang nawa po, wag naman. Ito po, pati po yung second horseman, yung po yung mga digmaan. Third horseman, yung pong famine. Famine po, dahil po sa hyperinflation o pagtaas ng mga presyo. Tapos po yung pagtanggi, persecution ng mga mananampalataya, kasama po dito sa magiging dahilan ng matinding, ng madamihang kamatayan. Persecution of the saints, avoidance of the mark of the beast. Dahil po sa pagtanggi ng mga anak ng Diyos sa mark of the beast, madami po ang mamamatay. Madami po ang mamamatay. So, hindi po ito biro, mga kapatid. Ihanda po natin ang ating sarili. Ito po ay hindi po pananakot. Subalit kung hindi po ito pananakot, hindi ko po ito tinatakot. Subalit kung pag-aaralan po ninyo ang salita ng Diyos, ang Revelation ng Matthew 24, ang end times, tugma po sa mga nangyayari. Kanina po, ipinakita ko po sa inyo yung pong white horseman, red horseman, black horseman, pale horseman. Tugma-tugma po siya. Konektado po sa isa't isa. At ang una at pangalawang horseman po, paniniwala po namin ay nakawala na. At ang pangatlong horseman, nalalamdaman po natin, unti-unti na, yung pong famine, due to hyperinflation, pagtaas ng mga bilihin, epekto po yun ng gera, ayun.
unti-unti po nararamdaman po natin at yan po ay patindi ng patindi habang ang mga digmaan po at kaguluhan ay lumalaganap at lumalaki. Alam po natin ang mga bombahan na ginagawa po ng mga Houthis sa Red Sea. Nakaka-apekto po yan sa pagtaas po ng bilihin sapagkat yung pong ruta ng mga barko ay nagtatagal at humahaba, dumadami. Tumatagal po ang kanila pong paglalakbay at tumatagal yung pagdating ng mga produkto. Lahat po yan may epekto. Lahat po yan ay nagbubunga ng hyperinflation. Kaya po mga kapatid, ito po yung apat na mga ngabayo. At ito po yung massive death. Pagkatapos po nito, mga kapatid, na andito po, tinalakay po natin, sa ika-5 selyo, doon po dadaing yung mga tribulation martyr saints. Yung po mga pinatay ng mga mananampalataya sa tribulation period, dadaing po, yung po yung ika-7 selyo. Yung po yung ika-5 selyo, 5th seal. Yung po yung kasunod nito na mangyayari, 5th seal. Dahil ito pong 4th horseman, ito po ay pang-4 na selyo, yung pong pang-5 selyo, dadaing po yung mga hinirang ng Diyos na pinatay dahil sa pagtanggi sa tatak ng halimaw. Pinatay dahil sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Palapit na po yun ng palapit. Kaya po kailangan po natin na mag-double time. Kailangan po natin na bilisan ang pangangaral. Abutin po ang mga tao sa ating pong paligid sapagkat ito po ay palapit na ng palapit. 4th horseman, kapag po ito'y natupad na, magsisimula na po yung Great Tribulation. Sa kaunting panahon, magsisimula na po yung Great Tribulation. Yung pong matindi, Abomination of Desolation, Great Tribulation, Rapture. Tapos yung mga maiiwan po ay kahabag-habag dahil sila po ay sasabana sa matinding kahirapan. Sasabanain po nila yung kumpleto na tribulation. Kaya po mga kapatid, ihanda po natin mga sarili. Pag-aralan po natin ito sa mga simbahan upang may pagkaalam po tayo at upang naghahanda din po tayo. At kailangan po tayo po ay itama po natin ating relasyon sa Diyos. Itama po natin ating pong relasyon sa kapwa. Itupo po natin ito sa ating po mga mahal sa buhay sapagkat kung hindi po tayo handa, kapag po dumating na mga bagay na ito, mapapahamak po tayo. So some reminders bago po tayo magtapos, ilang paalaala. If you do not believe that we live in the very last of the last days and in the end times, you are greatly deceived. Ayun. Kung tayo po naniniwala na wala pa tayo sa last days, wala pa tayo sa end times, na hindi pa tayo talagang nakakapasok dun sa last 7 years, tulad po sa namin, kung maring mali po ako, pero yun, po paniniwala ko, tayo po ay nadadaya. Kapag naniniwala po tayo na malayong-malayo pa yung tribulation, malayong-malayo pa yung pagdating ng Panginoong Jesus, yun, tayo po ay nadadaya. Siyempre po, kung ikaw ay pre-trib, magre-react ka. Hindi, imposible mangyari yan dahil mauuna ang tribulation, mauuna yung rapture bago yung 7 years ng tribulation. Yung po paniniwala ng mga pre-trib. So, ginagalang ko po inyong paniniwala. So, balis paniniwala ko, hindi po tama ang pre-trib. Ngayon, kung pre-trib ka, talagang paniniwalaan mo, wala pa ang tribulation. Bakit? Hindi pa kasi nararapture. Hindi pa nararapture. Pero sa daloy po ng mga nangyari na, sa daloy po ng mga nangyari na sa buong mundo, makikita po natin na talagang nagsimula na po at nasa pangalawang selyo na po tayo sa second horseman at yung po yung red horseman. Ayun. Red horse, yung pulang kabayo. Pangalawa po, na reminder, if you do not believe that we are the last generation that will witness the second coming of the Lord Jesus Christ, you do not know your Bible enough. Kapag hindi ka naniniwala na tayo yung huling henerasyon na makakasaksi sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, hindi mo pa lubusang kilala at nalalaman ang salita ng Diyos. Kailangan po nating alamin ito at pag-aralan, hilingin po sa Panginoon. If you do not decide, kung hindi ka magdi-decide na maghanda ngayon, spiritually, una sa lahat, spiritually, para sa pangalawang pagbalik ng Panginoon Jesus, maaring mapahamak ang iyong kaluluwa. Kasi pag lagi mo siyang pinapagpabukas, sa isang taon na, sa makaluwa na, sa susunod ng panahon, pag lagi mo itong ipinapangalawa, yung paghahanda para sa second coming ni Jesus Christ, baka mapahamak ka, baka huli ng lahat, abutan ka, na ikaw ay mahina, na ikaw ay nagliliwaliw sa sanlibutan, nagliliwaliw sa kasalanan, tapos biglang magkaroon ng mga ganitong bagay. Hindi ka handa. Baka sa halip na tumawag ka sa Diyos, baka magalit ka pa sa Diyos.
baka lalo kang lumayo. Mahirap po yun. Kaya hanggat maaga, itama po natin ang ating pong relasyon sa Panginoon. Yun. If you think you do not know the Bible enough, or you still need to be convinced about the truth of the end times, then pray and ask the Holy Spirit for guidance. He will surely teach you. Yun. Kung sa tingin mo, kulang pa ang kaalaman mo sa salita ng Diyos, o hindi ka pa kumbinsido sa katotohanan na itinuturo ng end times, na tayo nga po ay nasa end times na malapit na dumating ang Panginoon Jesus, manalangin na po at hilingin po natin kay Holy Spirit ang paggabay. Ituturo po niya ito. Hindi ko din po alam ang mga bagay na ito, sabalit nung pong ako ay lumuhod, hiningi ko ang tulong ng Panginoon, direkta, tinuturuan niya ako, kahit po sa mga panaginip, ang dami niya pong pinapakita sa akin na pagkakasunod-sunod ng end times. Tapos, ng kapatid, gumamit din po siya ng ibang tao upang turuan po ako patungkol po sa end times. Kaya po, kung hahanapin po natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, masusumpungan po natin siya kahit po sa mga bagay na ito. Kahit po sa mga bagay na ito patungkol po sa end times, masusumpungan po natin ang Panginoon at ang kanya pong pagtuturo. At si Holy Spirit, tapat po siya. Aalalayan po niya tayo at ituturo po niya ang mga bagay na ito. So, shalom, mga kapatid. Dito po nagtatapos ang ating aralin. At kung kayo po ay na nanonood ngayon ay nagnanais po na kumilala sa Panginoon, maghandog ng buhay sa Diyos, sapagkat maring ngayon hindi pa rin kayo nakatitiyak sa inyong kaligtasan, nais ko pong sabihin sa inyo, si Jesucristo ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ka mula sa iyong kasalanan. Ito ay ginawa ng Panginoong Jesus upang ikaw ay iligtas, upang ikaw ay makasama niya sa buhay na walang hanggan sa langit. Hindi ka kayang iligtas ng iyong mabubuting gawa, hindi ka kayang iligtas ng simbahan o ng anumang relihiyon. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ay walang iba kundi si Jesucristo, ang pananampalataya sa Kanya. Kailangan lamang natin gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan, aminin natin to sa harapan ng Diyos, isuko natin sa Panginoon ang ating mga ating kasalanan at manampalataya, maniwala, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household shall be saved. Kung nais mo na ang buong pamilya mo yung mapagpala at dumalo yung kaligtasan, kailangan magsimula sa iyo, kailangan ikaw mismo ay manampalataya din at maniwala. Hindi po nabibili ang kaligtasan, ito po ay libre na ibinibigay ng Panginoong Hesus. Siya na po ang nagdusa, siya na po ang naghirap, at ang nais lamang po niya, isuko po natin sa Kanya ang ating pong mga buhay. Yan. Nais ko po na manalangin para po sa ating pong mga manonood. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, salamat po sa mga nanonood na ito. Sa kanila po na hindi pa ligtas at hindi pa po sigurado ang kalagayan po ng kanilang kaluluwa sa inyo pong harapan. Ama, hinihiling ko po, Panginoon, ang espiritu ng iyong pagliligtas, ang espiritu ng iyong kahabagan, ang espiritu ng iyong pag-ibig ay maranasan nila ngayon in Jesus' name. Holy Spirit, touch them right now. Holy Spirit, let your love envelop them right now. Yakapin sila ng iyo pong pagmamahal. Ng kapatid, minayakap ka ni Holy Spirit ngayon. Ipinaparamdam sa iyo ang puso ng Ama, ang puso ng Diyos. Sumuko ka sa harapan ng Diyos. Ibigay mo ang iyong buhay. Sabihin mo sa Panginoon ngayon na, Lord, ayoko na ng mga kasalanan ko na ito. Gusto ko na itong talikuran at iwanan. Panginoon, ipakilala mo ang iyong sarili sa akin. Jesucristo, kung totoo ka, patawarin mo ko. Iparanas mo sa akin ang iyong pag-ibig sa sandaling ito. Sumusuko ako sa inyo. Hallelujah. Sige po, ulitin po ninyo ang sasabihin ko. Ulitin po ninyo mula sa inyong puso. Ulitin po ninyo, bigkasin ninyo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan simula pa sa aking pagkabata. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ka. Iligtas ako mula sa kamatayan. Tinatanggap ko po
si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa buhay na wala hanggan. Amen, amen. Ayan po. Let me pray for all of you. Ipapananayin ko po kayo, Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, lahat po ng nanonood ng video na ito, live man or replay, Lord, I speak your delivering power. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Palayaan mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng pagkaalipin sa kasalanan, mula sa lahat ng takot, mula sa lahat ng addiction. I release the thick, bold presence of God right now in your lives. Sikala shakalasi. I release the glory cloud of the Lord Jesus sa inyong mga buhay in Jesus' name. Hallelujah. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. The Lord is taking away all your bondages, all your fears right now in the name of the Lord Jesus. Inaalis ngayon ng Panginoon Jesus ang lahat ng takot, pangamba, kabigatan sa iyong puso. Maging sakit karamdaman from head to foot. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, sakit sa puso, sakit sa kidneys, sa atay, sa balon-balunan, sa lahat ng bahagi ng katawan, I command you, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Be healed. In the name of the Lord Jesus, every spirit of infirmities and disease, get out from that body, from that soul, in Jesus' name. And I release the healing of God. I release the love of God. I release the glory of God. I release the presence of God. Every chain is being broken right now sa iyong buhay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Every addiction to social media, every addiction sa vices, sigarilyo, alak, sugal, inaalis siya ng Panginoon sa iyong buhay, ang addiction sa mga bagay na ito. Mananabang ka sa mga bagay na yan. Every anxiety, every worry, every depression, anxiety, kalungkutan, pagkabalisa, labis na pag-iisip, pinuputol yan ngayon sa iyo ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, you are free in Jesus' name. Receive it in faith. Ikaw ay malaya na. Amen, amen. Si Jesus po ang bida sa lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin. Wala po tayong itinataas kundi po ang Panginoon Jesus. Hindi po natin tinataas ang ating pong channel. Hindi po natin tinataas ang ano pong mga bagay, mga po mga katuroan na to, kundi po si Jesus Christ lamang. Si Holy Spirit lang. Ang Diyos na Ama lamang. So, kung nais po ninyo na mapanood pa po, iba po nating videos. Kung nais po ninyo na mapanood pa, iba po natin mga videos. So, ito po ang ating pong YouTube channel, End Times Prophecy Lessons. Madami po yung End Times videos, mga katuroan, at nabibigyan din po yung mga preaching natin, mga evangelism. At ito po ating pong Facebook page. Kung nais po ninyo na masubaybayan at maging updated, ito po ating pong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines. Kung nais po ninyo ng prayer request, pagpapayo, pwede po kayong mag-text sa akin. Ang number ko po ay 0950-679-1025. Ulitin ko po, 0950-679-1025. So marami po salamat mga kapatid. Muli po, ang pag-ibig po ng Panginoon ang sumainyong lahat at mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon at higit sa lahat, mahal na mahal po kayo ni Jesus Christ. Okay lang po kahit malimutan nyo ako, pero po itong tama ba itong sinasabi ni Pastor, ipaunawa nyo nga sa akin. Ipaunawa nyo. At si Holy Spirit po ang magko-confirm ng mga bagay-bagay at manatili nawa sa inyong puso, sa inyong isip, ang salita ng Diyos. Maghari po ang Panginoon Jesus sa inyong buong mga buhay. And I release intimacy with the Holy Spirit. Holy Spirit, I ask you, sa pangalan ni Jesus, sinihiling ko po Holy Spirit, patuloy na kilusin ang mga anak mo na nakapanood po ng video na ito, iparanas ang kalapitan sa iyo at turuan sila. Turuan ako, turuan kaming lahat na maging malapit sa iyo, Holy Spirit, bilang aming Panginoon, gabay, guro, kaibigan, at unang pinakamahalaga na minamahal sa aming po mga buhay. Marami po salamat, sa Diyos po ang papuri, at purihin po ang Panginoon sa lahat, at shalom, shalom, ang kapayapaan po ng Diyos ang sumainyong lahat. Amen, 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 amen.